Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ni Dr. Richard and Erica Mata. Sabi niya, ang minority, yun yung kay Soto, ang minority at mga congressman, excuse me, di mapakali ngayon. Parang may mga sili ang mga puwet. June 4, Blue Ribbon Committee live stream broadcast starring tantaran 18 Marines. Gutesa Saldico's testimony will now be heard. Oh, magharap-harap na ang dating boss at mga tauhan. Sana nga, kasi sinasabi ni Senator Marcoleta na papayagan nila na mag-attend sa Blue Ribbon hearing through Zoom o teleconference si Saldico, basta lang nakakuha siya ng kanyang sworn statement kung saang bansa siya nakatira ngayon. Kung totoo yung sinasabi na nasa France siya at nag-apply na ng asylum, pwede na doon. Kasi may tinatawag na United Nations Apostille Convention, member ang Pilipinas. So, ibig sabihin nun, si Saldico, Pilipino, nasa France, pag nakakuha siya ng sworn statement doon, pwede na applicable na sa Pilipinas dahil sa Apostille Convention na pinirmahan na membro tayo. Oh. May visa na siya. Kaya, doon na yung kanyang affidavit, pwede niyang basahin yung affidavit niya. Oh, ito, imagination ko lang sana ganito. Una, magsasalita si Gutesa. Sasabihin niya ngayon na bakit siya biglang nawala. Kung tama yung narinig ko kay Attorney Baligod, pumirma daw siya ng affidavit na pinapabulaanan yung una niyang pahayag sa Blue Ribbon. Kasi natakot siya sa kanyang pamilya. Ay baka sasabihin niya na, ito yung pinirman ko, natakot ako, kailang hindi yan totoo, tinakot ako. Ngayon, sasamahan ko na ang Brave 18, Brave 19 na kami. Yung una kong pahayag nung, I don't know, anong pitsa yung una. Totoo yun ang totoo. Paninindigan ko. Yung mga sinasabi ng kasamaan kong Brave 18, totoo yun. Tapos magsasalita rin yung Brave 18. Kanya-kanyang kwento ngayon yan. Ito ang kagandahan sa isang Blue Ribbon hearing. Kasi nga, ma-cross-examine yung mga whistleblowers na ex-Marines. Hindi ko maintindihan si Senator Lacson, magaling na investigador dahil PNP chief. Yung sinasabi niya na lacking in credibility, mathematically impossible. Bakit ganon kaagad ang kanyang conclusion na the only way to prove kung sinungaling sila o hindi is tawagin mo, i-cross-examine mo, doon na. Kaya dyan sila ngayon natatakot sa cross-examination. Kaya agree ako dito sa sinasabi ni Doc Mata na hindi na mapakali, parang may sili sa puwet, hindi na makatulog ng mahimbing. Malalaman na ng buong sambayanan ang katotohanan. Salamat at nagkaroon ng kudita sa Senado. Salamat sa Brave 13, sa leadership ni Senator Alan Peter Cayetano. Ito na. So, yun. Gutesa muna, Brave 18, and then climax! Mayroon tayong surprise guest. Sabi na naman ni Marcoleta. Katulad ba nung kay Gutesa, surprise lang yun. Nabigla si Senator Lacson, nagreklamo siya after ng hearing.
Surprise! Sino? Saldico. Mapapakinggan na natin si Saldico. Sana nga ganun ang mangyari. I am not sure. Wishful thinking ko lang yun. Okay. So, tingnan natin ang nag-react. 18,000. 29,000 ang nag-react. 18,000 ang nag-like. 7,800 ang nag-love. At ang nag-care is 1,500. 1,100 lang ang tumatawa. Ang hindi naniniwala. Wow, nasa 2% lang ang tumatawa dito. 98% sumasang-ayon na magkakaroon talaga ng matinding revelasyon sa June 4. Basa tayo sa mga comments. Jevin Inerio, magkakalaman na kasi bubulagan na ang katotohanan kaya panic mood na sila. Eliamer Pablo, let the battle begins. Sa akin is, let the bloodbath begins. Hinamon nga ni Senator Marcoleta ang Pangulo. Sabi niya, ipinagmamalaki ng Pangulo na siya ang whistleblower. Siya ang nagsimula ng flood control investigation. Hinahamon ko siya. Harangan niya ang mga taong pumipigil sa investigasyon nito para mapatunayan na totohanan ang kanyang sinasabi na siya ang may pakana ng mga investigasyon nito. Talagang haharangan ito. Maraming mangyayari. Magdasal po tayo. Ano kayang mga balakid nila, no? Sana naman may naisip akong senaryo, kailang nakakatakot. Yung personal na safety ng Brave 18. Personal na safety ni Senator Marcoleta. Baka mamaya may mangyari. But anyway, ipaubaya na natin ito sa Diyos. I believe God is orchestrating all these things. Yung kudita nung May 11, Diyos ang may pakanayon sa aking paniniwala. If God is with us, who can be against us? Di ba? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ana mo og yero. So mag-atop ni karon. Jakat sa pura yun. So muna ni ang iyang atopan. So nindot gyud. Ay sige. Ay no. Sige ikot. Wala sa sabay no, ray no isip ka no. Si Itya. Babukat siya pa no. Kinagatuon na nabi na kuan dan budget an nabi ah. Alam manigang sa Alam. Bisan ma-kwarto. Natira lang ang team joke na o karon humanag gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. So maayo na gyud nga tan-awon kay nahuman naman sa pag-atop. Salamat sa Ginoo. Tabang ko sa Ginoo. Sir Makanas. Salamat sa tabang sa sin sa mua. Amoa. O sige kasi Nag-sponsor. Pila day ka bulan ni ang kinigi ko ani mo nga atupan nga bago pa na atupan dugay pila ka bulan? pero lalima. O lima. 5 ka bulan sa kuan so dugay-dugay gyud. So bago pa na atupan. Bago pa. Tungod kay ngano man nga wala mo nakaatop sulod sa 5 ka bulan. Ikay talis og sen. Tungod kay wala ipalit og sin.
Oo, so sige, salamat kayo.